So kasi kaya sabi ko, kung anong gusto ng buyer mo, yan ibigay mo. Kaya marami akong hatches dati. Pero the best hatches na sa crosses ko yung robol ni Master Joel Lacson. The best. So hindi mahirap ba. Tapos meron akong robol dito. Ang robol ko yan ang laging inuubos ng mga buyers ko. Tapos noon, never ako nag-cross out na light fall to dark fall dahil ayaw ko pumangit. Kung maglagay man ako sa Boston ko ng hatch, hindi ako maglagay ng hatch na dark-legged. Yellow-legged hatch. Para ang labas, pogi pa. Same as my sweaters. Dahil ayaw ko maging dirty fit. Ayaw ko na maging amukin. Gusto ko ng pogi. Pilig talaga sa pogi yan eh. Kung pogi lang pogi. Mahilig. Galing! Guys, ito based sa experience namin dito sa Bacolod area mga pogi. Ang galing ng mga nakausap natin. Titboy, no? Oo. Siyempre, number 1 dyan, yung idol natin, Boss Joel. Mga breeders talaga nga through the years experience ba? Oo, tsaka ngayon, bagong nakilala natin, si Wakela, si Boss Warren. Boss Warren. Magiging idol na naman to ng Cebu. Oo nga, maging trending naman to. Trending na naman to, boss. So ngayon, boss, ano ang mga signature line na nandito sa Wakela Game Farm? Yung signature talaga, yung pinaka fast moving, what I mean is yung pinaka highest record in sales, tsaka pinakamaraming panalo. 4 na bloodline, sir. Na kung ano ko lang, pati yung personal ko mauubos. Number 1, Duke Halsey Gray, Boston, Albany, and Robo. Mga old lines yan. Old lines yan. Bali pa ikot-ikot lang. Nawala na yung sweater mo, na sweater lover. Tingnan mo, sir, ngayon. At tingnan mo mga 2 years ago, ang post ko 90% sweaters. Pagandaan. Ngayon medyo konti na lang. Pero may 2 lines ako ng sweaters na iniwan na demanded sa buyers. Yan na lang sigurong paikot-ikutan ko. Baka yung Golden Boy sa 5K. Tama, sir. Pag sobrang dami na, sir, parang nako-confuse ka na eh. Yung parang ano ba, yung parang hindi ka pa nag-graduate sa course mo. Nagkuha ka na naman ng isang course, so wala katapusan. Parang ganyan ba? Oh, galing. So guys, alam ko ito yung tanong na gusto nyong maitanong. Maitanong ko. Ngayon sa Wakela Game Farm, boss, ilang heads na lang ang nandito na for sharing? Dito, sir, sa actually, sir, yung local ko at saka national ubos na. Yung inaunti-unti ko na harvest nung sa late born ba. Kahapon wala nga ako dito, may dumating na buyer, so sinabihan ko sana nga taga Cebu din nga wag na lang dahil wala ako sa farm. Kaso nagkataon lang na yung sinene, yung tao ko nandito dahil may hinatid. So ano man lang, kausapin mo lang. Ayaw talaga sana ako sa magbenta na ng cross ba for ano, kay para at least may balan din ako kahit konti ba. Ang ganyan. Hanggang Disyembre pa itong stagan. Local, sir, wala. Ang nasa akong dito, sir, yung konti na winners. Ang ganyan, sir. Sa mga materials, yung pang materials natin, mga broodstag, mga ganyan, marami pa. Marami, sir. Mga ilang heads pa kaya yan? So, lampas pa 300 kasi ang daming nakita ko kanina. Ako sa 300 lang, sir. Oo, sir. So, marami, sir. Marami, sir. May rami pa ako sa range, sir. Mahalaga natin siguro dito, natira din sa akin siguro may 700. Yun, may 700 pa, guys. Tapos mayroon pa nandun sa range, mga late born na yan or mga off-season na. Late born, sir. Yun. Every year, boss, ang production dito sa Wakela Game Farm, ilang heads ang tinatarget nyo na stags? Nung actually, sir, nung 2 years ago, last year, dami ako magpalabas. It's because may day old ako. Maraming demand sa day old. Yung ginagawa ko sa day old, lista ko yung lahat ng bloodlines. Tapos isa din ng way na makatulong ka sa yung hindi maka-afford bumili ng trios. Tama. Yung sa mga small breeders. So ginagawa ko yan na, pero para fair sa lahat, hindi pwede mag-select ng bloodline. For example, itong day may batch kami, na-hatch kami 1,000. Lagay ko yan sa brooder. Tapos kinabukasan daling ko na yan sa farm dahil never ako nag-brooder. Ano na yan, sir? For example, pag dampot dyan ang tao ko, nag-order ka 50. Pag dampot yan na 40 na pure, sorti mo. Parang ganyan sa akin, sir, para at least ng ano ba, fair sa lahat. Yun.
So mga more or less ang production mo every year nasa mga 3,000 kaya 3,000? Saan nag-deal ako, sir? Oo. Umabot ng mga 5,000, 6,000. Pero sa akin, sir, ang iiwan ko, konti lang. Nasa mga cord dito, mag-iwan ako siguro mga 800, 700. All. Tapos mauna sila pili kung ano lang, for example, sa batch 1, para magkasyahan sa, ano ko, sir, sa barn. Kung may natira sa akin dyan 200, yan ang first batch ko. Kung booking yun eh. Yung parang hindi pa napisa, may pera ka na. Yun yan ba? Para No, bang gastos pay in ba? advance. Oo. Nako, next na tanong dito boss, ito na. Magkano ba ang presyohan dito? Wala na kayo, o hindi ka na nagbebenta ng day old? Meron pa rin? Ngayon, sir, hindi, sir. Wala Hindi na, wala muna, stop muna Malalaman guys. natin yan, sir, sa breeding season. Pag may extra, pwede natin share. Yan. Pero nung nagbenta ka ng mga day old boss, magkano ang presyohan? Sa day old, sir, yung sa akin, sir, 600. 600. Okay, Minimum of 30. minimum of 30, that was last year. O last year. So next season, baka lang ha, malaking question mark pa yan guys. Yung broodstag natin boss, magkano ang presyo niya? Ang broodstag ko dito, sir, 15. Sorry. 15 sa inahin. Okay. 30 sa lalaki. So ang tryo niyan is nasa 60, 60, sir. 60k. Okay lang guys, no? Yung sa Luzon naman, alam naman natin ang presyohan doon, halos ganun na lang din, di ba? Tapos, dito, honest breeder yung mana natin. Prefer ka ba, boss, na online purchase or talagang gusto mong bumisita sila dito? Kung sa totoo lang, sir, mas gusto ko na magbisita dito. Dahil tulad ng sabi ko kanina, yung hindi natin ba, yung you cannot please everybody, may sometimes na meron tayong pinadala na hindi nila gusto. Tama. Although na, ako siyempre ang gusto ko, sir, 100% maging happy ang buyer ko siyempre sa pagpili na ano. Kaya ako, bago ko na pinapakita ko video at ba pinagsagaan ko sa minsan tinatamad na ako kaso para at least walang sisihan ba. Tama. Alam mo naman sa Facebook, sir, pag nagkamali ka lang konti, Nako. pag i-post ka dyan, Viral pag ka na. baratan ka dyan, makakaya ang ganyan, sir. Ayoko ng ganyan. Tama. Guys, may hinanda na pananghalian sa atin si Boss Warren. Yeah. Tingnan nyo guys. Wala, may alimusan Chorizo. May alimusan pa tayo. Ayun. Favorito ni Master yan eh. Oh, May nakita ko yun. kanina Uy, eh. ba't wala? Punta doon. Sige. Tama. Yung plato ba? Tsaka, ano to? Uyap? Bodyguard mo. Hipon na maliit. Yan, yun. May alimusan pa tayo, alimusan ba? Siyempre, yung inihaw na At saka baboy. panga, meron tayong panga. Tsaka yan guys, hindi mawawala yan basta nandito si GRL. Yan, Ted. Kilala mo na kung sino si GRL. Siyempre, master ko yan. Master Sipo ko yan. Master Sipo mo pala yan. Si Boss Joel. So yun. So guys, kain mo tayo. Ito pa guys, oh. Ano to? Alimusan. Alimusan or sa amin tawag niyan yampaw. Catfish ba? Oh, catfish. Kamay lang. Ay, catfish pa ito guys, oh. Ginawang ano paano pagkaluto nito? Parang paksiw. Ano yan? Ulo? Sarap, yes. Marami yan. Sabaw? Kunin mo to ha, walang mayari ito. Marami yan. Sa mabaw. Para nangyari. Catfish. Okay. Salas mabaw. Hinakain na. Okay, ang iring maligo mas mabaw, di mo na maligo sa laod. Tep, okay na sa tep eh. Kuha naman eh, iksoon naman is tilapia ko dagan. Chorizo, gari. Sige lang boss. May panga pa doon ha. Doon ang pangati, doon pa ilaw pa eh. Pulutan na na mamaya. Sana nagdala ko ng whiskey kung gusto niya minom. Di ko alam na si Chip Nanan dito. Yan kay Chip Nanan, ano yan? Whiskey. Ano yan? Tapos mamaya. Tikman natin itong catfish guys. Matamis Uy, Boss Jo, dawata Boss Jo. Di na naman eh. Oh, nga panga. Kuha na, panga. Babo yan, pag-iba yan. Dala ko pagbalik namin. Oo. Kilala ko sila boss. Kari, chorizo di darom tay na yan. Chorizo di ilalim ng tulay. Ito.
So wala ka cup dato sa bato. Cup ba may cup ka? Ayan. Dol, tingin ko BTBS na yung doon. Guys, first time ko makakain ng catfish. Iba rin yung hito, no? Ay, iba yun, sir. Iba yun? Iba yun. Sa dagat yun yung hito. Sa Oo. Oo. So iba pala yung hito, guys. Or yung dalag, iba din yun. Yung dalag, iba din yun. Oh, Iba din yun. Ito kuman catfish talaga. sarap yan. First time natin makakain ng ganito, guys, makatikim ng catfish. Yan. Wala man mo ginagawa sa kitunto mo. Sarap, guys. Malaman. Tapos nilagyan ng Puso ng puso saging. ng saging. Yun. Puso ng saging na hindi sinachop. May ano pa to? Oh, sarap. Siyempre may pahabol na Tato ba siyo pinggan ni utang. panga. Tanga. Panga. Ang tanga sa Cebuano. Panga din, boss? Pangarin. Yun. Yan. Mindset si Kakugi ngayon, ha? Kahapon naman, ang mindset ko kahapon, guys, doon kay Boss Joel is yung laswa. Yung utang Bisaya na may So ipon. may ko pa yan. Sarap. Ba't ba dito sa Bacolod? Masarap ang pagkain dito. Yung manok na, no? Grabe, no? Boss Jo, yung kagabi? Dati pa yan. Since na tauhan ako na ano dito sa Negros, Bacolod, Mhm. yung pagluluto ng manok, sarap. Sarap talaga. Sa timpla, no? Sila ah? Ah, okay. Sarap ng preskong panga. Catfish. Guys, sarap ng lunch namin. Sarap ng ano, yung catfish na nakain ko, guys. Sarap. Sarap talaga. Tsaka guys, may dumating na kaibigan, bisita si Boss Warren. Tanungin natin. Boss! Boss! Ano pangalan mo, boss? Ay, Sir Tony Ellis, Game Farm. Yan, Tony Ellis. Game Farm. Yun. Boss, pwede mabisita one of these days? Absolutely, you're welcome anytime. Oh, ang galing. Tuyuta, Oh, yun guys. Storya ka Yun lang. guys, may ano tayo ha, may coming na bibisitahin naman tayo pagbalik natin next time. Yun, galing. I have Yes, boss. about 400 TPs. 400 TPs. And materials are in courtesy of source of Lacson, JVRB, Warren. Yun. Galing. Talaga na yan. Warm up lang yan ha. Saan yung But location, boss? will be commercial next season breeding. Yun. Right Baka now, all personal use right now. next naming balik dito, baka baka next month ano? Pwede no? Oh, anytime, di Next ba? balik, invitado lahat. Ah, ganito. Pisado sa'yo. Yun. Yun. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you. Boss Tony. Tony Ellis, Game Farm. Tony Ellis. Game Farm. Bisita sa doon sa farm mo. Boss Warren, anong araw ka ba pumupunta dito sa farm? Everyday. Every day nandito. Malapit lang bahay mo dito? Lapit lang. Oh, yung mga ilang minutes drive? 20 minutes. 30? 20. 20 minutes. Malapit-lapit na pala. Yung papunta dito, yung ano, kita mo yung may parang sementeryo, dalawa na doon. Doon sa... Ah, May hospital, yung metro hospital. Oh, nandun ako sa Oo. likod. doon sa likod. Yun pala. Usually, Boss Idol, Boss Warren, pag pupunta dito yung ano, for example, may client tayo na pupunta, mag-appointment, Pinapasundo ko, sir. pinapasundo Oo, mo. dahil kung minsan, sir, pag wala ko dito, hindi ako nagpapapasok. Ayun. So pag may appointment, okay lang.
Okay lang to. Papasundo natin sir, wala problema. Okay lang ba sa iyo, Idol, na ibigay natin dito yung ano mo, Facebook account mo? Kung may mag-inquire? Oh, no problem sir. Yung Warren Kenneth Laraga. Okay lang. Ayun. So guys, sa lahat ng gustong mag-inquire regarding sa mga alaga ni boss dito, pwede niyo siyang kontakin sa kanyang Facebook account. Ito 'yon. Ting! Yan. Saka pag makapasyal kayo dito guys, lahat ng mga diyan taga Cebu, mga ano natin diyan, mga kamanok diyan. Ako, welcome daw kayo dito pag pupunta kayo dito. But tawag lang muna appointment kasi baka mahirapan kayo sa pagpunta dito. Hindi man ito tabing daan ba? Hindi tabing highway. So, sabi ni Idol, ni Boss Warren, pag nakausap niyo, ipapasundo kayo kung saan man. Yan. Guys, buti na lang napalipad na natin yung drone natin ngayon. Umaambon-ambon. Kanina, malakas-lakas kanina. Guys, itong area na kung saan tayo nandun ngayon, nandito yung mga inahin. Na-separate na. Siguro gagamitin na ito para sa breeding, mga kakugi. Tingnan nyo mga kakugi. Yun Ang haba pa niyan doon mga kakugi. Ganda. Guys, in fairness mga kakugi, sa mga nabisita natin na farm dito sa Waquela Game Farm, lahat ng mga naka-cord na nandito ang pupugi, talagang pugi mga kakugi. Kung may balak kayong bumili ng mga pang materialis nyo, pasyal kayo dito. Pwede rin magpasabay kayo sa amin mga kakugi. Alam niyo naman kung magkano yung presyo. Sabi niya kanina 30,000 yung gold stud, 15,000 yung mga pulit. Tanongin din natin kung magkano ang process.
ganito din tayo kakugi. Ikaw siguro. Boss Warren, nakalimutan ko itanong kanina. Gaano ba kalaki itong area mo ngayon? 4 hectares na sir. 4 hectares. Sa 4 hectares, gamit mo lahat ang 4 hectares. Oo, gamit lahat. So dito, ang cording area, Cording area, tapos sa kabila yung range ko. Yung Tapos sa yung kabila yung range range. ko, linagyan ko ng extra TP para just in case na may Ma- extra bang may paglagyan dyan ba. yun. Tapos, nabili mo. Binili ko lahat. Kulang lupa dito. Nabili mo to dahil sa pagmamanok? Dahil sa manok. Dahil sa manok. Ang ibinayad mo dito, At support ng wife ko. yun. Masarap. Dito guys, sa banda rito, nandito yung range area ni Boss Warren. Yan. May nakita ba kayo guys, mga kakugi? Yan. Daming mga haharbisin pa ng mga stags. Mga baby stags nandyan. Tapos may ano na, nilagyan niya ng fiber cement na TP. Range area. Ayan. Doon sa kabila meron din. Yun. Saka dito naman guys, mayroong mga anong tawag dito? Hardening pen. May mga hardening pen. Ilang piraso kaya ito. Dami nitong hardening pens mga kakugi. Lahat may may laman na. Yung hardening pens mga kakugi, ginagamit yan ng mga farm, ng mga malalaking farm para sa kanilang mga stags. Yung malapit ng cord. So ilagyan nila yan ng cord, yung short lang na cord mga kakugi, nilagay sa paa, tapos lagyan minsan ng mga babae ulit para hardening before lagay sa cording area. So yun ang naka-advantage din sa mga malaking farm, meron silang hardening pen. Hindi katulad sa amin na pag may ano na, pag tama na sa edad, diretso agad i-cord. Kadalasan ang nangyayari is nadidinat yung mga mga binti, mga paa ng ating mga manok. Kasi manibago man sila sa cord ba. Yun. Guys, mga kakugi, ito isang opportunity to na makasama natin ngayon isa sa mga breeder dito sa Bacolod area, Negros Occidental, may-ari ng GBRV Game Farm. Mga kakugi, kausapin natin ngayon Good afternoon. Boss RV, Boss Raul. Yes, good afternoon. Good afternoon, boss. Sak, kumusta, boss? Okay lang? Okay lang. Yeah, pareho kayong gwapo ah. Si Francis na dyan ah. Mga kakugi, idol ko to. Idol mo yan. Sa lahat ng bagay. Boss RV, kumusta na yung pagmamanok natin sa farm? Okay lang. Okay lang ba doon? Marami ka pang mga ano ngayon? Hindi naman kasi konti mo lang yung produce ko. Kunti lang. Small scale lang ako. Nung magkausap tayo last time, nabanggit mo na halos lahat ng mga manok mo galing na kay RSL, kay Joel Lacson. Ang baseline ko galing kay Joel. Ngayon may dagdag ko galing Wakela. Oh, yun. Galing Wakela, no? Tsaka, ano ko rin, nung maano mo, ilang, ano ka? Nag-abroad ka? Oh, Diba? galing ko ng States for 11 years. 11 years. Nagbalik ka dito 2018. So, ilang taon ka doon sa States, Boss RV? Mga 11 years. 11 years ka doon. So, ano ba? Nagtrabaho ka doon? Nandun ang pamilya mo? O Trabaho kag nandun ng pamilya. nandun ang pamilya? Tapos, 11 years. Paano ka na ano sa pagmamanok? Sa US ka? Actually,
yung manok, mula pa ng papa ko may manok na. So pamilya pa lang nyo. Oh, yeah. And then, namatay siya. Yung uncle ko, yung kapatid niya, yung follow na nag-handle. And then, namatay din yung uncle ko. Then, hinandol lang. Actually, dalawa kami ng kapatid ko. Si GB. Si Gerard. Gerard. Nandun siya sa States. Yan pala guys, yung meaning ng GBRB Game Farm is Gerard Villanueva at Raul Villanueva Game Farm. GBRB Game Farm. So sa management ngayon sa farm, ikaw na nagmamanage. Pati sa breeding, Yeah. handling and conditioning. Yeah. So May tao naman kami na yung tao ko sa breeding, yun din ang handler ko. paano kayo nagka-meet ni Boss Joel? Actually, kami ni Joel, grade 3 pa lang. Classmate na kami. Kababata mo pala si Boss Joel. So sa pagmamanok, mula nung elementary kayo, ano kayo sa manok? Nung una, sila ni father ko at saka ang father niya, yun mga unang mga kung ano na, tagal na sa manok. Pwede nating banggitin yung pangalan ng father mo dito, boss? Yung father ko si Raul, ang palayaw, Puying Villanueva. Puying Villanueva. So junior ka pala. Junior siya. Siya mo junior, ikaw the third. Raul Villanueva the third. So Puying Villanueva, Puying Junior. Hindi naman, Raul Gid yung palayaw. Raul Gid pala ang palayaw ni Boss RB. Tawagin ko na lang Boss RB mga kakobi kasi para maano lang din natin na RB saka si GB. Ngayon boss, doon sa farm natin sa GBRB, ano-ano yung mga bloodlines na natin doon? Meron kong Kelso, yung McLean na Hatch, yung Regged Hatch din ni Joel, at yung mga white leg at Grace. Grace, saka white leg saka Grace. Ako guys, ito tayo, tanong natin to kasi magandang kwento usapan to. Nung siya na ang nag-handle sa mga manok guys dito, nabanggit, nag-usap kami last time kung napanood nyo yung nandun kami sa Julianas sa restaurant, no? Ni Boss Joel. Nabanggit niya last time na yung mga manok niya, iba-iba mga bloodlines. Tapos naghingi ka ng advice kay Boss Joel. Yeah. So anong nangyari? Pakikwento mo ngayon, boss? Actually, nung una, pag kami na ng kapatid ko nag-handle ng manukan. Masyado ng pangit na yung mga stock na natira. So nagkuha ko ng advice kay Joel kung anong gawin. Sabi magpalit tayo ng bagong mga lines. So yun, tinulungan kami ni Joel at first. Siya yung nagpunta dun sa farm. Nag-setting siya ng ilang pens. So maganda yung labas. So, continue. So continue na lang. So ang nangyari, na-meet ko din si Warren. Yun, nakakuha din ako ng mga so lahat ng mga manok nyo last time, talagang pinalitan yun? Wala na kaming old line namin. Nga sa amin, original lines namin wala. Wala na yung mga original? Wala. Based yun sa instruction or based din yun sa suggestion ni Boss Joel? Kasi stale na talaga yung ano. Oo. Talagang wala na, hindi na mabenta, hindi na pwede i-commercial, hindi na pwede. Kung sa masyadong mix na. Halo-halo na yung mga lines. Yun pala. Nang makilala mo si Boss Joel, nagbago yung mga materialis mo. Kumusta naman yung mga records noon? Okay. Sa 60 yung mga halos sa 60-70% din ng winning line. Happy winning naman yung percentage. nagbili sa amin, okay naman. Yun. Tsaka, siyempre, ito si Boss Wakela, si Boss Warren. Paano ba kayo nagkakilala ni Boss Warren? At to sa manok din. Sa manok din? Hindi mo kakababata? Hindi ko. Actually, mga 4 years ago pa lang kami nagkilala. Kasi
Sabi ni Boss Nanan, para kayong magkakapatid ng tatlo eh. Ha? Boss Joel, ikaw at saka si O, palagi kami kasama. palagi Doon sa magkasama. restaurant sa Giganas. Maganda talaga guys makausap natin yung mga circle of friends ni Boss Joel Lacson kasi mga magagaling. At saka maganda rito kay Boss Joel mga kakugi kasi hindi maramot sa sa mga advices, sa mga suggestions. Basta makinig ka lang, di ba, boss? Yang isang advice agad yung time na nag-una kami nag-ask advice sa kanya. Oo. Huwag kayo mag-breed, mag-waste kayo ng time, effort, money. Kasi experiment yan kung ito, na, kung sa proven na. Oo, so tama. ito na lang ang nyo. Oo. So sa lahat ng mga nakuha mo kay kay Boss Joel, mga anong bloodlines yun? Yung Robolia yung The yung best. McLean niya. Oo. Yun na lang ang nilalaro mo sa baseline talaga. Oo, sa Dati, breeding. kasi kami halos kami hatchman kami. Yun, hatchman. Walang manok na walang hats. So yun ang pinaka baseline nyo talaga. Tapos ngayon boss, dito sa farm mo, mga ilang heads na lang tong naka-cord? Mga naka-cord siguro mga Lampas 100 pa? 120 siguro. Mga 120. So nagbebenta ka rin? Yeah. Oo. Actually, ang bumibili halos sa manok ko is from Laguna. Sa Laguna? Luzon, from Luzon. From Luzon. Actually, sila yan. Art Aguilar at saka Edwin Magcasi. Magka-partner yan sila dun sa Art Aguilar at si Edwin Magcasi. Edwin Magcasi. Yun ang mga regular buyer niya talaga. Every year flying dot. Ayun. So ilang target mo ngayon na season boss? This coming season na i-breed mo? Mga ganun rin. 150 to 200. Hindi na pararamihin masyado, no? Hindi pa kayang-kaya sa budget. Ayun. So talagang sapat lang talaga na pwedeng mamanage. Galing naman. Ma-manage lang at saka mahirap naman na magparami na wala kang backup. Tama. Dito sa mga for sale or mga for sharing natin ng mga manok, magkano ang presyohan nito boss? Magkano yung breeding material, ang broodstag or broodcock? Actually ako sa amin niya yung mayroon kaming trio at start ng 35 depende naman sa kukunin mo. 35 ang tryo. Start sa 35. Kung mga stags nasa between 6 to 7,000 Yung isa. and then yung bull stag to cock may 8,000 may Yun mga presyo. Regardless niyan kung ano yung mga bloodline. yeah. Galing naman. So yun guys mga kakugi. Next naming balik, baka may gustong magpasabay dyan para sa mga manok ni RV. Yan, kay Boss Raul. Pasabay kayo guys mga kakugi. Tsaka baka may gusto kang i-greet dyan, boss. Hello lang dyan sa kina Art at Edwin, yung mga buyer ko, Art Aguilar at Edwin Magcasi. Yun. Yan guys, mga kakugi. Sarap kausap dito yung mga taga Bacolod. Nako. So mga kakugi. So boss Warin. Thank you kay boss Thank you so much. Thank you. Pwede kami babalik dito boss anytime. Anytime. Welcome kayo dito. Ayan, sarap kausap. Hindi, dali lang puntahan dito, hindi tayo out of the road. Out of the way. Yun. Kasi gising tayo pag dito. Ayun nga. Saka malaking pasalamat din namin mga kakugi kay Boss Joel. Sinamahan tayo dito. Boss Joel, thank you boss Minsan lang ito na lumalabas. Ayun nga. Yung master pa kasama natin, no? Tsaka si Boss Nanan. Thank you, Boss Nanan. Yung waste. Siyempre, yung waste natin, human waste. Si Boss Raul, JBRB, Game Park. Na-offline, walang signal. Wala ko signal. Yun. So yun guys, boss, ang sayo boss pagbalik namin. Pagbalik next year. December? Hindi, baka next month daw. Siling ni basta Joel magsabi. Yun. Ayos.
Sama kami ni Boss Joel Oh, kami palagi sa Valladolid. Valladolid. Tony Ellis Game Farm. Yeah, si Boss Tony. Yun. Handa mo yung angel wings. Angel Wings. Doon naman ang minuto. Wala ka Kaldireta. Yun ko, kambing. Paborito ni Sir Stephen yan. Basta sinabi ni Warren, sigurado yan. Yun! Siguradong kalderitang kambing. Nagpunta doon. Boss, may kasamang papaitan yan. Ah, sigurado yan. Yun! Paborito talaga ni Sir Stephen at ni Antep yan. Ano guys? Makapunta doon eh. Gusto ko rin makapunta doon eh. Ano? Ano na yan? Malapit sa dagat. Paggawa sa ng Contador. beside the road na kapihan. Yun. Oh. So yun guys, mga kakugi, hanggang dito naman muna ang episode na ito. Marami pa kaming pupuntahan mga kakugi. So, antabay lang kayo mga kakugi. Kung kung bukas, paano daw tayo doon? Silip lang. Doon tayo papunta eh. Di, sa Sabado, Asa sapat sa tuloy. sa 19. Kasi pa Dumaguete tayo, di ba? Doon tayo dadaan. Alam ko. Pwede rin. Alam mo yun, ang area na yun ha. Silip lang ba? Silip. Ay, may ano din tayo, human waste. So guys, mamaya, yun, may next episode pa. Ano tayo? Abang-abangan nyo. Punta pa tayo, kakausapin pa natin kakausapin pa natin mamaya si Boss Greg Airoso. So yun, mga Kami kakugi. kasama. Salamat.